Hello everyone, welcome to my vlog. Sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Windows Firewall upang kontrolin ang connection ng mga application sa internet. And ipapakita ko rin sa inyo kung paano i-block ang network access ng isang app at kung paano rin ito i-unblock. So dito, binuksan ko yung Chrome and yung YouTube. Then nag-search ako ng music. Then titingnan natin kung meron ba siyang access ng internet. So as you can see, meron siya. And ads lang yan. So ibig sabihin, meron siyang access ng internet. So nagana siya. So after natin i-check sa YouTube, check naman natin dito sa pass. Check natin dito yung internet natin kung nagana pa talaga. So as you can see, meron siyang 150 Mbps. So it means meron pa siyang internet dito sa Chrome na ito. Pagkatapos nun, search naman natin dito sa Windows natin yung Windows Defender Firewall. So click lang natin yan. Pagka-click natin, may makikita kayo dito sa left side ng Advanced Settings. So click lang natin yan. Pagka-click natin yan, makikita nyo tong interface na to. Click lang natin tong Outbound Rules. Pag na-click na natin yan, click nyo naman tong nasa right side na New Rules. Then, makikita nyo ang interface na dapat yan nakaprogram. Tapos, next natin. Pagka next natin, then yan. Then, click lang natin tong browse. Pagka browse natin, hanahanapin natin yung apps ng Chrome. So, punta lang tayo sa this PC. Tapos, program files. Tapos, hanapin natin yung apps nun. Yan. Ito yung ibablock natin dun sa firewall. Itong Chrome na ito. Tapos, i-open na natin. Then, next naman natin. Pagka next natin, dapat nakalagay yan sa block the connection. Then, next ulit natin. Then, dapat naka-check yung tatlong yan. Tapos next, tas lagay naman natin ng name. So, lagay natin yung Chrome. Tapos sa description is Chrome. And after natin malagyan ng name at description, ipipinish na natin yan. Tapos lalabas na yan dito sa right side. Ayan, Chrome. Ibig sabihin nan, okay na. So after nan, check natin yung internet natin kung nakakonect ba. So yan, nakakonect sa laptop natin yung internet namin. Tapos pupunta na tayo sa Chrome. Pagkapunta natin dito sa Chrome natin, search natin tong Facebook. Check natin kung may internet ba. So as you can see, lumabas, this site can be reached. So ibig sabihin, nawalan siya ng internet. Then search naman natin tong pass.com. So nakita nyo naman dito is could not reach our service to perform the test. So ibig sabihin, hindi siya gumagana. Wala siyang internet. Then search naman natin tong Instagram. So as you can see, ganun ulit, this site can be reached. Ibig sabihin, wala talaga internet. Na-block na natin dun sa firewall. Para magka-internet ulit, pupunta naman ulit tayo sa Windows Defender. Kiklik lang natin tong disable rule. So as you can see, naging green na siya, naging enable rule na siya. So para ma-check natin, pupunta ulit tayo sa Chrome. X natin yan. Search natin YouTube. Tapos magsasample tayo ng music. Ayan, magse-search lang ako dito ng papatugtog natin. Yung Wait ng Maroon 5. Then ayan, gumana na siya.
Ayan, so meron na siya. Then para ma-assure natin, pupunta ulit tayo sa pass. Check na natin. So ayan, meron na siyang 140 Mbps. So ibig sabihin nun, na unblock na natin sa firewall. Yan. So para maalis natin yan, X lang natin yan, which is yung delete. Then yes natin. So wala na siya dyan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung ginawa kong flowchart para dito sa Windows Firewall application, blocking and unblocking. So una, sa start nga, nagsimula tayo sa Google Chrome. Tapos yung pangalawa naman na user launches application, ayun nga, binuksan natin si Chrome at tinesting natin kung meron ba talagang internet. Then nakita nga natin meron siyang internet. Then yung pagkatapos nun, pumunta naman tayo sa firewall check rules. So ayun nga, pumunta tayo sa Windows Firewall para i-check kung umiiral na ba si Chrome or kung naka-block na ba siya doon. So hindi pa. And sa pang-apat, dito sa diamond shape sa flowchart natin, ibig sabihin nan sa shape na yan is yung decision, is there a block? So ibig sabihin kung oo, may umiiral na block rule kay Chrome. So sa dito sa block network access, kumbaga dyan, pinipigilan nga ni firewall si Chrome na kumonekta sa internet. Tapos si connection block naman, ibig sabihin nun hindi makakonekta si Chrome. Tapos doon na mag-e-end. Kung hindi naman, walang block rule kaya pinapayagan na kumonekta si Chrome. Tapos susunod na step nun, yung allow network access. Kumbaga, pinapayagan ni Chrome na kumonekta sa internet. Tapos yung connection successful, ibig sabihin nun, konektado na si Chrome. Tapos doon na mag-e-end. Tapos naman dito sa unblocking process, kung gusto man nga natin i-unblock si Chrome, kailangan natin tanggalin ang block rule sa Windows Firewall. So makikita nyo dito sa flowchart, meron siyang user remove block rule. So yun nga, binura nga natin sa block rule yung Chrome para magkaroon siya ng internet. Then dito naman sa pangalawa na application tries to connect. So yun nga, sinubukan natin i-connect si Chrome sa internet. Then sa pangatlo, yung firewall check rules, yun nga, tinitingnan natin sa firewall kung kasalukuyang rules ba siya. Tapos dito sa pang-apat, yung decision, may block rule pa ba? Ibig sabihin nun, kung oo, may block pa rin na connection. Kumbaga bihira lang siya. Kung hindi naman, pinapayagan na ang connection. Tapos lalabas sa mensaheng yon yung connection successful. Ibig sabihin nun, gumagana na yung Chrome, nagkaroon na siya ulit ng internet. Tapos doon lang siya mag-e-end.